Sa isang liblib na bayan sa probinsya, madalas ikwento ng matatanda ang tungkol sa isang babaeng nakaputi na lumalabas tuwing hating gabi. Sabi nila, nagpapakita ito sa mga biyahirong napapadaan sa isang makitid na kalsada na napapalibutan ng matataas na puno. Marami na raw ang nakasaksi, pero ilan lang ang naglakas loob na magkwento dahil karamihan sa mga nagkumpirma, hindi na muling nakabalik ng buhay. Isang gabi ng Biyernes, galing sa isang kasiyahan sina Marco, Liza, at Jeric, sakay sila ng tricycle pauwi sa kabilang baryo. Tahimik ang daan, at tanging huni ng kuliglig at hampas ng hangin ang maririnig. Ang ilaw ng tricycle ay mahinang naglalaro sa dilim, kaya't halos hindi makita ang daraanan. Habang bumabaybay sila sa madilim na kalsada, napansin ni Liza na parang may anino sa gilid ng daan. Hindi niya ito pinansin, ngunit nang tumingin siyang muli, may nakita siyang isang babae. Nakatayo ito sa gilid ng kalsada, mahaba ang buhok, at nakasuot ng puting damit na parang basang-basa. "Kuya, may tao," mahina niyang sambit, nilingon ni Marco at Jeric. At totoo nga, may babaeng ang nakatayo roon, hindi kumikilos. "Baka naliligaw lang, baka nasiraan ang bait," sabi ni Marco, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit habang papalapit sila, napansin nilang wala itong mukha. Puti, makinis, pero walang mata, ilong, at bibig. "Bilisan mo, Jeric, huwag kang hihinto," sigaw ni Marco. Kumabog ang makina ng tricycle, bumigat ang gulong, at para bang ayaw ng umandar, pinilit ni Jeric pabilisin. Ngunit tila ba may nakahawak sa sasakyan, dahan-dahan itong bumagal hanggang sa tumigil sa mismong tapat ng babae. Lumapit ito, mabagal, malamig ang hangin, at biglang nawala ang huni ng mga kuliglig, biglang tumahimik. Isa-isang napansin ng tatlo na ang babae ay nakatingin sa kanila, kahit wala itong mata. Bigla itong ngumiti, isang mahabang ngiting walang bibig, ngunit unti-unting nabiyak ang balat ng mukha. Lumabas ang mahabang ngipin, matutulis na parang pako, at mula sa basang besteda nito ay may itim na likido na tumutulog. "Takbo," sabi ni Liza, pilit nilang binuhat ang tricycle, pinaandar muli, at sa awa ng Diyos ay biglang gumana. Habang tumatakbo sila, naririnig nilang may malakas na pagtawa mula sa babae. Hindi ito ordinaryong tawa, parang halakhak ng libu-libong tinig, sabay-sabay. Pagdating nila sa baryo, hingal na hingal silang nagkwento sa mga kapitbahay, ngunit imbes na maniwala, tumango lang ang isang matandang babae. "Hindi kayo ang una, aniya. Matagal nang nandyan yan," babaeng nasawi sa mismong kalsadang yon, ginahasa, pinatay, at tinapon ng mga hindi nakilalang tao. Mula noon, nagpapakita siya sa mga biyahirong dumaraan, at kapag hindi siya nakontento, tumigil saglit ang matanda, tumingin sa kanila ng diretso. Isasama niya ang isa sa inyo. Kinabukasan, paggising ni Marco at Liza, napansin nilang wala si Jeric. Inakala nilang umuwi lang ito, ngunit makalipas ang ilang araw, hindi na ito muling nakita. At sa tuwing napapadaan si Marco sa kalsadang yon, kahit sa araw, nararamdaman niyang may mga matang nakatitig mula sa gilid ng daan, at sa kanyang pandinig, may boses na paulit-ulit na bulong. Mula ng araw na nawala si Jeric, mas lalong tumibay ang paniniwala na may misteryo at kababalaghan, at totoo ang babae na nakaputi sa tabi ng makipot na daan.